sa Camp ah, Camp Francisco Camacho nag-attend ng meeting. Good morning, sir. Si Police Captain Lester B. Kililan. And of course, babatiin natin, partner, yung mga tagapakinig sa ating probinsya at dito po sa bayan ng Verac hanggang sa San Andres. At alam ko nga dyan sa barangay Maingaway ay nakakarating ang Radyo Oragon. And syempre, partner, magpapasalamat tayo sa ating mga taga San Andres na talagang walang nangyaring mga insidente nung mga nakaraang Holy Week po. Walang zero incident po ang San Andres at nangulugan po wala talagang naitalang kaso anuman na mga problema, as kahit yung mga pulis ay pagod at syempre natutuwa kami at wala talagang naiambag na problema sa ating community po. Yes, at para sa kalaman ng ating mga tagapakinig, at syempre pwede nyong buksan ang Verac Oragon Facebook Live. Pwede nyo pong mapanood at mapakinggan ang... Good morning po sa ating mga listeners, lalong-lalo dyan sa supermarket ng Verac, supermarket ng San Andres, sa sa ating mga bahay, no? Okay, partner, syempre babati din ang ating partner na unang-unang kaka-attend pa lang dito sa ating Yes, good morning, ma'am. Good radyo. morning po. Good morning sa lahat ng tagapakinig ng 88.7 Oragon. Nanibago ako, first time kong dito. Na-miss ko din ang pag-radio. So, gusto kong batiin po ang lahat ng tagapakinig at lalong-lalo na po dyan sa bayan ng San Andres. Good morning po sa inyong lahat. Babatiin na rin po namin ng belated happy birthday ang aming kasamahan na golden birthday kahapon. Yes. Si Police Corporal Alan Navales. Happy birthday, Alan. Dako yung handa. Naugma sa mga bisita mo. Okay, partner, no, ating ipagpapatuloy, partner, ang ating programa na kung saan ay ilang weeks, dalawa atang linggo tayong hindi nakapag-radio dahil nga sa Holy Week. At ito, partner, kasi gusto kong iparating sa mga tagapakinig or malaman about dito po sa ating topic, about dito po sa Republic Act 9165, either known as the Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Nilalayo ng batas na ito, partner, ng mahigpit na paglaban sa pinagbabawal na gamot. At pasalamat na rin, partner, at parang mag-iisang taon na rin na wala tayong kaso about dito sa paglabag sa Republic Act 9165. Pero kailangan pa rin, partner, dito ang aming kasamahan, ang Chief Investigator ng San Andres, si Police Senior Master Sergeant Orasa, ay magbibigay ng mga section or penalties sa paglabag sa ganitong crime, and then para ma-aware and malaman ng ating mga kababayan kung ano po talaga ang penalidad para hindi na sila gumawa or masangkot sa ganitong problema. Yes, partner, unang-una ay Section 5. Okay? Pag sinabing Section 5, ito yung sale, pagbebenta, trading, administration, dispensation, delivery, distribution, and transportation of dangerous drugs or controlled precursor and essential chemical. Ang penalty ng partner ay death penalty or life imprisonment. Ipo, pag sinabing life imprisonment, reclusion perpetua. 20 years plus 1 day to 40 years. Partner. At meron siyang fine na 500,000 to 10 million pesos. In other words, partner, ngayon, partner, inaano siya ng no bail kasi sa sobrang laki niyan, medyo mahirapan na ang ating mga accused na maka-avail niyan.
Saka partner for Yes, partner. dagdag na pag sa section 5 di ba andito yung sale pagbebenta. Ibig sabihin pag nakasuhan ka nito, isa kang pusher or ikaw yung nagbebenta, mas mabigat to sa other Yes, partner. Okay, ay yung pinakamabigat na parusa, ang magiging hatol para sa mga kasong ito, kung ang drug pusher ay gagamit ng tulong ng mga taong siyempre yung partner, yung minor de edad, or may mga kapansanan bilang runner or messenger. Ito ang mga pinakamabigat talaga to. Ang pangalawa, kung ang pagbebenta, pangangalakal, pangangasiwa, pamamahagi o paghahatid ay naganap malapit sa eskwelahan na may layong 100 meters o walang 100 metro. Ano partner? Ang ikatatlo dyan partner, sa taong nagbuo at nangasiwa at nagbigay ng pondo para isagawa ang mga bagay na labag sa batas na nakakasaad sa Section 5. Siyempre, talagang mabigat to kasi pag ginamit mo yung minor de edad na walang kamalay-malay, siyempre, doble yung kaso mo. At Barangay. Lagi natin inaano sa mga magulang na i-supervise nila mga anak nila, no? Advisean nila na wag basta-basta susunod. Lalong-lalo na pag hindi nakikita yung inuutos, no? Yung nakapak, no? Nakamasking tape. Kasi mahirap po ang panahon ngayon. Wag basta-basta magtitiwala. Okay. Okay. Dito na naman tayo partner sa Section 11. Ito po ang possession of dangerous drugs. The penalty of life imprisonment to death and fine ranging from 500,000 pesos to 10 million pesos. Impose in a partner in the following quantities regardless of the degree of purity thereof. Pag less than pag sinabing possession, ibig sabihin nun, nakuha sa katawan mo or sa pag-aari mo. Halimbawa, minsan di ba nagsisearch tayo, Search warrant, partner. Search warrant. Pag sa search warrant na halimbawa sa bahay mo, ibig sabihin, kahit hindi sa katawan mo yun or hindi in possession sa kamay mo, pag sa bahay mo, ibig sabihin na pag-aari mo yung isang lugar, partner. Magpapasok pa rin yun sa possession of dangerous drugs. Diba? Yes, partner. Yes, partner. Idagdagan mo po partner para maklarify. Yun ang sinasabi. Minsan hindi masyadong naiintindihan. Okay, yes, partner. Okay. Ang section 11, partner, ito yung sinasabi yung constructive possession. Kahit hindi sa'yo mismo natagpuan, basta within your property, partner, papasok pa rin yun sa section 11. Ibig sabihin, nilabag mo pa rin yung section 11. Kahit Yes, partner. Minsan sa motor natin nakukuha. Yes, partner. Or sa mga gamit. Then under this, partner, sa section 11, partner, yung 10 grams pababa, life imprisonment lang, partner. Then, may penalty siya na 200,000 to 500,000. Pero pag 10 grams pataas, lalong-lalo pag sa shabu, ito yung life imprisonment to death penalty. At yung fine niya is 500,000 to 10 million pesos. Yes, President. Okay. Okay, pupunta naman po tayo sa Section 12. Itong tinatawag nating possession of equipment. Instrument, apparatus, and other paraphernalia and for dangerous drugs. The penalty of imprisonment ranging from 6 months and 1 day to 4 years. Ito ang penalty niya kasi nga medyo mababa na rin ang kasi Section 12 na partner, may na siya. Ito partner yung sa section 12, ito yung mga ginagamit diba sa madalas pag search warrant. Nakukuha itong mga gamit ito yung mga Aluminum paraphernalia, aluminum foil, kadalasan kahit basta yung ginagamit nila pag tinatawag nilang nagsisession or pag gumagamit ng illegal drugs. Madalas na nakukuha natin dyan foil, tas tutor, Yes, partner. mga ganyan. Yung lighter, Yes, lighter. natatanggal yung yung parang mga niya. na may Galani.
And then section 13. Tended na sa section 13. Section 13 po, possession of dangerous drugs during parties, social gatherings, or meetings. Ito yung any person found possessing any dangerous drug during a party or at a social gathering or meeting or in the approximate company of at least 2 persons shall suffer the maximum penalties provided for in Section 11 of this Act regardless of the quantity and purity of such dangerous drugs. Okay. Pag sinabing penalties provided for Section 11 of this Act, ito partner yung partner na sinasabi natin, life imprisonment or death penalty, partner. Ayos, partner. Okay, partner. Yung Section 14 naman, partner, ito yung possession of equipment, instrument, apparatus, and other paraphernalia for dangerous drug during parties, social gathering, or meeting. The maximum penalty provided for in Section 12 of this Act shall be imposed upon any person who shall possess or have under or his or her control in equipment, instrument, apparatus, and other paraphernalia fit or intended for smoking, consuming, administering, injecting, ingesting, or introducing any dangerous drug into the body during parties, social gatherings, or meetings, or in the approximate company of at least 2 persons. Then, partner, another is Section 15. Ito yung... The use of dangerous drugs. Yes, partner. So, dito daw po any person apprehended or arrested who is found to be positive for use of any dangerous drug after a confirmatory test shall be imposed a penalty of a minimum of 6 months rehabilitation in a government center for the first offense subject to the provisions of Article 8 of this Act. So, ibig sabihin nito, partner, pag nako-confirm naman yung kahit sabihin na adik ka or sabihin na gumamit ka, kung hindi sila ida-drug test, hindi pa rin natin mako-confirm na user po siya or nakagamit po siya ng dangerous drugs. Yes, partner. Under this, partner, kung ma-apprehend natin sila sa dangerous drug na nag-positive sila, sa second time, he or she shall suffer the penalty of imprisonment ranging from 6 years and 1 day to 12 years, and fine ranging from 50,000 to 200,000 pesos, provided that this section shall not be applicable where the person tested is also found to have in his or her possession such quantity of any dangerous drugs provided for under Section 11 of this Act, in which case the probation shall apply. Partner. Another partner, yung section. Para naman to sa ating partner. Sa Section 27, criminal liability of a public officer or employee for misappropriation, misapplication, or failure to account for the confiscated, seized, and or surrendered dangerous drugs, plant sources of dangerous drugs, controlled precursors and essential chemicals, instruments, paraphernalia, and or laboratory equipment, including the proceeds or properties obtained from the unlawful act committed. So it means this partner, ang Section 27, ito yung mga para naman to sa mga Sa law enforcer, especially do sa mga nag-ooperate. Kaya partner. tayo partner, pag kakandak tayo ng operation sa drugs, talagang iniingatan natin na hindi mawala, kaya minsan, di ba, pag searcher ka, nandiyan sa katawan mo lang lagi. Kasi Yes, partner. yun ang isa sa inaano ng court.
Mas maganda partner yung searcher, hindi lalayo dun sa paningin no, ng accused partner. Yun nga partner, mag-ano tayo ng body worn camera. Isa yun sa dahilan para wala silang masabi na ano, illegal at against sa atin partner. Para walang duda. May ang penalty po nito sa public officer is life imprisonment din po ano pag napatunayan na nagkaroon ng misappropriation or failure to account. So halimbawa wala yung mga Mga confiscated, no. na items. Halimbawa, 10, naging 5 lang. Yun, partner. Pero yung partner na sinasabi natin na nadadamay lang about dito sa mga nahuhuli natin minsan. Saan section ba yun, partner, nakasaad? Ano yun, partner? Section 7. Okay. Visitors of drug den. Okay. Partner, no? Halimbawa, nagkataon na nag-raid tayo, partner. Sige. Then may mga bisita sila doon. Siyempre Under investigation sila, partner. Makakasuhan sila sa Section 7 na, partner. Bawal yung partner. Bawal yung mga marites. At saka bawal pumunta sa mga alam na nila na merong mga nagaganap na ganyan or mga nalalaman or nachichismis na sa ganyang proseso or mga ginagawa ng isang tao, huwag ka nang punta doon, partner. Sabi nga ni sa imo sa pag-lecture nita doon sa Barangay Bunot, kung masobri masananing kudkudan, dali ka, magparibod ka sana. Baka may ayam mo may search warrant pa yan doon, nadamay ka pa dahil sa pagiging marites mo. Ayun, partner. Okay. Okay, partner. Under sa Section 27, partner, ang fine nitong partner is 500,000 to 10 million pesos. At ito pa, partner, absolute perpetual disqualification from any public office. Okay. Partner? Okay. Pero kadalasan, partner, sa mga kaso nating ganito, may mga tinatawag na plea bargaining. Pwede mo, partner, ipaliwanag kung ano ba ang plea bargaining na nangyayari dyan sa court? Ang plea bargaining, partner, ito yung rights ng isang accused na nag-aabil sila kung pwede silang babaan yung kanilang penalty. Okay. At depende ito sa mga drugs na nakukuha sa kanila. Depende sa gramo. Oh, yes, partner. Yan madalas partner na may nakikita sila diyan na nakakalaya or Opo, partner. nakakalabas sa kulungan, madalas kinu-question yung Opo, partner. mga pulis, bakit may ganito nakalabas na di ba, Yun nga. drugs- Maraming nagtatanong bakit ganyan. May mga nakakulong na ang kaisipan ng mga tao is the same lang yung mga nagawa. Bakit nga nagtatanong bakit nakakalaya or bakit anong nangyari o baka isipin nila nagpapalakas or palakasan system doon sa court. Hindi po kasi nga depende nga po sa gramo na nakuha less sa than 10 isang grams. tao. Okay, magkakaroon siya ng plea bargaining. Yes, partner. Okay. At kadalasan, partner, sa ating munisipyo, ang Section 5 at Section 12 lang naman ang lagi nating 11. na-file or 11, di ba? Yes, partner. Kasi yun ang kadalasan na gumagawa or ginagawa ng mga tao na hindi pa nila alam kung ano talaga ang pinaka mabigat na problema na bakit sila nasasangkot sa ganitong problema. Pasalamat pa rin tayo, partner, kasi nagkaroon tayo ng presidente, di ba, na napakasipag about dito sa pagsugpo ng ating pinagbabawal na gamot. At ngayon, di ba, wala na. Kasi yung maraming mga mga surrenderer, partner? At nagda-drug clearing na po sa ating mga barangay na kung saan sa munisipyo ng San Andres, ilang barangay na lang, partner, masagka yung ating i-drug cleared. Sa 38 barangays, may 7 na lang po tayo. Okay, 7 na lang, partner. Pero bago bumaba sa pwesto si ating Pangulong Duterte, sana naman, partner, matapos na yung drug clearing na yan para maging masaya naman yung mga barangay official na ma-drug cleared ang kanilang barangay. Kasi nga, 'di ba, pag hindi drug cleared, parang mahirap din pakinggan or mahirap din
sabihin na bakit hindi na drug cleared? May problema ba sa barangay or hindi na monitor ng kapulisan or hindi na monitor ng mga barangay tanod and barangay kagawad yung mga ganyang problema. Kaya anong dapat nating gawin, partner, para hindi na masyado or lumubo pag wala na ang ating presidente, baka lumubo na naman. Kaya pumili tayo talaga, no, partner, ng syempre yung about dito sa mga programa na dapat maging noon pag ang dami-daming mga crime na talagang sangkot ang mga ganitong mga adik, ano, partner, kasi nga lulong sa droga, nakapag-isip na kung ano-anong nagagawa, lalong-lalo na ang mga Dyan. Yan po para sa mag-i-start po yan dyan sa atin sa barangay. Yes, partner. Be responsible po tayo lahat, lalo na po yung mga barangay official. Alam nyo naman kung sino ang tao sa barangay nyo. Alam nyo yung kung sino yung pumapasok dyan araw-araw, kahit gabi. Dapat namomonitor nyo yan. Namomonitor nyo yan kung anong mga activities nila, kung anong ginagawa nila dyan sa isang bahay. Hindi naman masama maging marites. May ano Basta din. Nakakabuti May ng good lahat. cause. Yes. Pero yung ano, partner, 'di ba? Yung every training or training natin sa ating mga barangay council, mas maganda rin talaga magkaroon sila ng tinatawag na barangay checkpoint. Hindi naman yung magche-checkpoint ka talaga na gagawin mo yung trabaho ng pulis. Yung pumapasok lang, partner, 'di ba? Yung pumapasok na mga individual sa barangay na hindi naman kilala or alam mo naman talaga, partner, kung taga barangay ka, kilala mo yung mga tao dyan, di ba? Pag pumasok ang mga hindi mo naman kilala, ipalagbok na, o hingi ng ID or kung ano nung mga identification card. Yes, partner. Nalalagbook yan. Matagal na natin sinasabi yan sa mga barangay official, lalo na yung mga nag-duty. Hindi lang po to sa bayan ng San Andres, sa reminders po sa lahat. Araw-araw naman po, di ba, may duty kayo dyan sa barangay nyo. Pag may pumapasok dyan, especially yung mga peddlers, hindi yan Yes, mga taga partner. dito sa atin, mga taga ibang lugar yan, kadalasan taga mainland and other. O tingnan mo nga, partner, Pero na isang hindi buwan. hindi nila yan, Oo. Na isang buwan yung mga nagrereklamo, naka-social media pa. Doon sa barangay Esperanza. Doon yung mga nag-ano ng mga kalan, ano yan? halos doon na nakatira. Hindi, yung pumapasok sa bahay at tinitingnan yung gasol. Oo. At saka responde agad kami doon sa Esperanza at talagang may nawalang gamit pagpasok nung may nawala daw. At pag naayos niya na yung gasol, yung mga connection doon, kung ano ang nailagay doon, babayaran mo na yon. Kaya ingat-ingat din, partner, sa mga ganyan na modus ng mga Basta-basta magpapasok, partner. hirap din. At Tsaka in addition po, ito para sa mga marites sa barangay. Kung alam niyo naman marites na naman. may mga, kasi yun yung ngayon, yung trend eh. Kung alam niyo naman na may nangyayari dyan, wag po kayong mag-atubili na magsumbong sa amin. Kasi ang pulis po, hindi naman po lahat ng barangay, kasulok-sulukan ng barangay, hindi naman po namin yan mapapasok lahat. Kayo po tutulong sa amin para masugpo natin ang tuluyan ng drugs. Lalo ngayon, partner, maraming humihingi ng payo about sa mga nagchat-chat or nagte-text na babayaran mo nga yung mga hindi mo naman alam kung anong pinagkakautangan, di ba? Mapapayo natin, partner, sa ating mga kababayan about dun sa kumakalat na mga text messages and mga chat sa hindi naman nila kilala na humingi ng danyos or pananakot sa mga tao. Ang pinakamabuti dito, partner, huwag nilang pansinin. No? Then, i-block nila yung number. Yun. Kasi nga, pag pinatulan mo yan, mas lalo yung gagato. Wala ka namang pinagkakautangan or wala ka namang kasalanan. Yes, partner. Pero kung halimbawa, gumamit ng isang FB account, di ba, identity theft, cybercrime, Pwede makasama. kasi maano natin, Cybercrime mahanap natin kung sino talaga ang tunay na gumawa ng FB account. Meron na tayong nakasuhan, partner, di ba? Paliwanag mo, partner, may nangyari na sa atin yan. Yes, partner, meron tayo nakasuhan yan sa barangay ko doon, no? Pero yung suspect taga barangay Kabkab, no? Yung anak niya ang nakadiscover na yung account ng mama niya may gumagamit na iba. At ginagamit sa
yung pang ano sa mga kapitbahay, Mangutang. nakikipag-away. Nakipag-away. Yes, partner. Na walang kaalam-alam yung mama niya na masyado na palang madami ang nagagalit sa kanya. Yeah, mas okay din na napatunayan, partner, sa court, di ba? Yes, partner, kasi yung screenshot mismo ni Yung mama gagawin natin, partner, yung i-screenshot yung Yes, partner. laman ng account doon sa Facebook, and then syempre pupunta tayo sa pinaka-ekspertong Sa cybercrime, sa cybercrime kasi Office. doon talaga ang pinaka-eksperto yun. Tutulong na lang ang kapulisan, 'di ba, Sa sa pag-file pag-file ng ng kaso. Pero yung ebidensya ay manggagaling po doon sa cybercrime. Yes, partner. Gawin na tayo sa cybercrime, partner. Dagdagan mo na rin yung mga Tips. additional information tungkol sa cybercrime, sa gamit ng mga Yung sa cybercrime, partner, syempre, partner, sabi nga, mag-isip muna tayo bago mag-click. Yan, oo. Think before you Yes. click. Paulit-ulit Partner, yan no? sinasabi natin, ano? Bawa, may galit ka sa isang tao, huwag mo nang ipost sa social media. Yes. At alam mo naman, ikaw lang ang kagalit ng tao, di ba? Oo, Malalaman partner. yun. Ako lang talaga ang pinupunteriya ng taong yan eh. Kasi alam kong siya ang galit sa akin. At ipopost mo pa. Hindi, ebidensya na yun. Kahit hindi ka nagpangalan. At alam ng mga environment dun sa mga kasamaan mo na, siya talagang tinutukoy. Mananagot ka pa rin nun. Another partner, yung mga parents natin, partner. Sige, mas maganda yung Okay, pag-usapan partner. natin. Maski sobra tayong busy, no, sa trabaho, sa paghahanap ng ikakabuhay ng ating pamilya, huwag tayong mawawala ng oras, no, sa ating mga anak. Okay, Sabi ko nga, pag tayo nagle-lecture sa barangay, kahit 30 minutes lang habang kumakain, no, Okay. magkaroon tayo ng banding Yes. sa ating mga anak, sa ating asawa, parang na lang, banding time, no? Kasi kahit konting oras lang yan, at least malalaman natin, no, kung sinong kaibigan niya, kung may boyfriend o girlfriend na siya, kung may nanliligaw na sa kanya, kung anong nangyayari sa kanya, maging open, no? Yan ang Ituring ating sanat partner, natin, oo. ituring na tayong best friend. best friend. Hindi yung natatakot sa atin yung anak natin. Dapat open sila sa atin lahat, no? Kahit anong mangyari, open sila, maging good or bad, isusumbong nila. Yes, partner. kadamay. Yes, partner.